Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Cup. Ako po muli, si Boy Capre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Kapag nasa probinsya ka, palagi talagang bukang bibig ng mga taga roon ang salitang aswang. Mapaaraw man o gabi. Kapag naman talagang naririnig ang salitang probinsya, ay aswang ang kadalasang sunod na maiisip. Na para sa akin, ay totoo naman. Ako nga po pala, si Selmo. 25 anyos at kasalukuyang isang call center agent. Ang ibabahagi ko ay bahagi ng nakaraan na kahit anong pilit kong limutin ay nananatili pa rin sa aking isipan. Sa tuwing naaalala pa, ay nanunumbalik ang sariwang kilabot ng mga sandaling yun. 15 taong gulang pa lamang ako nun. Dahil sa maagang nawala ang mga magulang, kinakailangan kong umuwi ng probinsya at manirahan sa puder ng aking lola. Ngunit bago ako napunta sa puder ni lola, nagdaan muna ako sa mga pangangalaga ng aking mga kaanak. Isa doon ang aking tiyahin, na malapit din sa probinsyang nakatira. Doon pa lamang ay may napapansin na talaga akong bakas ng aswang. Mga ingay ng pagpapagaspasan ng pakpak sa gabi. Mga kakaibang amoy. At kung ano-ano pang sinyalis. Pero sa sandaling yun, wala pa naman akong harap-harapang nakita. Nang magtrabaho ang tiyahin ko abroad, doon na ako lumipat kina lola. At sa hindi ko akalain, iyon na palang nakatakdang panahon upang makakita ako ng aswang. Ang mas nakakatakot pa, isang kakilakilabot na aswang. Ang alan na aswang ay may wangis ng isang ibon na may katawang tao. Ngunit pagapang kong kumilos, may pakpak, ngunit hindi naman nakakalipad. Subalit mas mabilis ang kilos kung tumatakbo ng patalikod. At ang sumunod ang eksaktong nangyari sa sandaling yun. Nakikinig ako ng drama sa lumang radyo ni lola sa itaas. Kubo ang bahay niyo ni lola. Tapos ang sala naman at kusina ay nasa may ibaba. Hindi sa silong. Bali kusina at sala. Tapos may hagdan patungo sa 2 kwarto. Tapos silong na sa ilalim. Pasado 9:00 na yun. Tahimik na ang gabi. Patay ng mga ilaw. Tulog na si lola. At tanging radyo na lamang sa kwarto ko ang nakabukas. Tahimik lamang ako habang nakikinig sa programa, habang inaantay ko itong matapos.
Sa kalagitnaan ng pakikinig, napansin ko na parang may tao sa silong. Sa mismong silong ng kwarto. Kawayan lamang kasi ang saig nito. At walang anuman na nakapatong. Kung ka't direktang makikita kung may tao sa silong. Anino lamang ang nakita ko. At wala namang kakaibang pakiramdam. Kung ka't hinayaan ko na lamang. Sa paglipas ng mga minuto, pagsulyap kong muli sa silong, nandoon pa rin ang anino. Medyo nagtaka na ako sapagkat hindi gumalaw. Hininaan ko ang volume ng radyo at pinakinggan ko ang silong. Ngunit wala naman akong ibang narinig. Sinilip ko na rin. Ngunit anino lamang talaga ang aking nakikita. Binuksan ko rin ng bahagya ang bintana. Pero wala namang kakaibang napansin. Sinilip ko ulit ang silong. Laking gulat ko. Nang naging ibon na ang aninong kanina lamang ay parang tao na nakaupo. Natigilan ako at nag-isip ng mabuti sa nakita. Ngunit napagpasyan ko pa rin hayaan na lamang at matulog na. Makalipas ang ilang sandali, saktong nakaidlip na ako. Bigla na lamang akong napabangon at kabadong-kabado sa hindi malamang dahilan. Kakaibang kaba ko. Yun bang parang nalunod ka tapos nakaahon bago pa man matuluyan? Kinakapos na rin ako ng hininga at saka nagmadaling pumunta ng kusina upang kumuha ng tubig. Nahimasmasan naman ako pagkatapos. At dun ko na lamang napansin ang kakaiba sa paligid. Hindi ko maintindihan ang paligid sa sandaling yun. Pakiramdam ko ay parang may nakatingin sa akin. At parang may dinudurog na mga buto sa katawan. Binuksan ko ang ilaw. At nakahinga naman dahil nakikita ko na ang nasa paligid. Sa kusina muna ako nanatili. Sapagkat nawala na kasi ang antok ko. Nakatulala lamang ako habang nakaupo sa upuan. Hanggang sa napatingin ako sa isang bahagi ng dingding. Malapit ito sa silong ng kwarto at sa pagitan ng mga siwang ng kawayang dingding. May nakita akong mata na nakatingin sa akin. Mapupula ang mga ito. Kaya agad kong naisip na baka isa itong adik. Marami din kasi sa lugar namin. Hinayaan ko lang muna sa pag-aakalang aalis din. Ngunit hindi iyon umaalis. Kaya naman pinatay ko ng ilaw. Ngunit kumuha na rin akong kutsilyo bilang pamproteksyon sa aking sarili. Dahan-dahan kong nilapitan ang bahaging sinilipan ng kung sino man. At sinilip ko rin ang butas na yun. Nanginig ako bigla sa nakita. Hindi tao ang sumilip, kung hindi isang kakilakilabot na nilalang. Maliit ang tindig nito, na sa tingin ko ay hanggang bewang lamang.
sobrang payat ng pangangatuan. Nabakas na ang mga buto. Mahahaba ang mga kuko sa kamay at ganun din sa paa. Namumula ang mga mata. Mabalahibo ang ulo. Ngunit hindi ito buhok. Ngunit balahibo ng gagaya sa ibon. May katulisan din ng bibig na parang kagaya sa ibon talaga. Bilugin ng mukha. Nakanganga lamang ito. Tapos nakalaylay ang may kahabaang dila. Bahagya rin itong naglilikan ng kakaibang ingay na parang sa ungol. At ang kanyang mga paa ay parang sa isang aso. Maliit lamang. Natigilan talaga ako sapagkat nakatingin ito sa akin. Sa sobrang takot ko pa, nagmamadali akong bumalik sa kwarto. Saktong pagpatong ko sa higaan, doon ko lamang naisip na mas lalo akong nalagay sa alanganin. Nasa mismong silong ng kwarto ko kasi ang nilalang na yun. Pagtingin ko pa sa sahig, nakasilip pa rin ito sa akin. Umiwas na ako ng tingin at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Tiningnan ko ulit ang nilalang at mas lalo lamang akong natakot nang makitang tumatagos na sa bawat siwang ng kawayang sahig ang mga matatalas na kuko nito na para bang gusto nang pumasok. Pinukpok ko ang dingding. Yung dingding sa pagitan ng kwarto ko at ni Lola Gloria. Napasigaw na rin ako dahil nakalambiti na sa sahig ang nilalang na nasa silong. Lahat ng mga kuko niya sa kamay at paa ay nakakapit na sa mga kawayang sahig. Hindi nagtagal ay nagising si Lola. At pagkabukas niya ng pinto at maging ng ilaw, pati siya ay halos atakihin sa nakita. Napatalon na rin ako mula sa higaan at nagmamadaling lumabas. Isinara ko pa ng maigi ang pintuan ng kwarto ko upang mapigilan kung sakaling nakapasok na nga ito roon. Nag-akapan kami ni Lola habang nasa sala, habang pinapakiramdaman namin ang paligid. Mas lalo pa akong nanlamig nang marinig ang pagtunog ng mga kawayang sahig na para ba itong nawasak. Bumibigat na rin ang presensya ng nilalang na yun. Nagsalita pa si Lola. Kung ano man ang nangyari, huwag na huwag kang titingin sa mga mata ng alan. Hindi ko pa alam kung sino ang alan na tinutukoy ni Lola. Ngunit sa sandaling yun, nakuha ko agad ang ibig sabihin ni Lola. Dahil binanggit niya rin ang salitang aswang. Iyon palang aswang. Yung alan na yun. Nanatili lamang kami sa ganung sitwasyon. Nag-aakapan kami ni Lola sa gitna ng sala. Ngunit nagtaka din kami dahil biglang natahimik ang paligid at unti-unting nawawala ang bigay ng hangin. Unang kumalas si Lola sa pagkakaakap at dahan-dahang sinilip ang silong. Sumenyas naman si Lola. Nawala na. Pagkalipas naman ng ilang minutong pagsilip sa labas. Ngunit kahit wala na nga, hindi kami nagpakakampante. Hindi kami natulog ni Lola.
ni hindi ko binuksan ng kwarto dahil sa isiping baka nandun lang din ang aswang nagtatago. Tinanong ko si Lola tungkol sa aswang na yun. At ito ang kanyang sinabi. Alan ang tawag sa aswang na yun. May katangian ng ibon, ngunit hindi nakakalipad. Maingat ito sa mga kilos at palihim na pumupuslit sa mga bahay-bahay. Mas mabilis itong kumilos kung tumatakbo ng patalikod. Pareho lamang din ito sa iba pang aswang. Kumakain ng tao. Pero ang Alan ay atay lang ang kinakain. Iwasan mo rin talagang mapatingin sa mga mata nito, apo. Dahil parang mahihipnotismo ka, manghihina, at mawawalan ka ng lakas. At kapag nangyari yun, mapapansin mo na lamang din na wak-wak na ang tiyan mo. Mas lalo akong kinalabutan sa sinabi ni Lola. Hindi nga ako nakakilos sa aking inuupuan. Kinuha ni Lola ang mga patalim sa kusina, kutsilyo, pati ng itak na kinain na rin ng kalawang. Pamproteksyon lamang daw. Pinalipas lang namin ang ilang sandali. At nang wala na talagang senyalis ng aswang, tumigil na rin si Lola sa kakasilip sa labas. Binuksan ko na rin ang pinto ng kwarto at nakahinga naman dahil wala na nga ang aswang doon. Ngunit nasira na ang bahagi ng sahig. Hindi naman talaga ito sirang-sira. Ngunit parang may natupi lamang ng kaunti. Hindi ako pumasok sa kwarto at sa sala na lamang muna ako na natili. Maging si Lola ay hindi na muna bumalik sa kwarto niya. Kalaunan, paglipas ng mga 20 minuto, bigla na lamang may sumigaw mula sa kung saan, sa may labas. Kakaibang sigaw na para bang may kung anong katatakot ang nakita. Paiba-iba ng direksyon ng sigaw na halatang tumatakbo ang may-ari ng boses. Pinatay ni Lola ang ilaw at sabay kaming napasilip sa labas. Sa harapan ng bahay namin, may malawak na patag at sa bandang unahan, may taniman naman ng mga mangga. Malalaki ang puno ron. At mula sa manggahan, may babaeng mabilis na tumatakbo. Humihiyaw. Ang mas ikinagulat naming parehas ni Lola ay ang humahabol sa kanya. Ang aswang na Alan. Patalikod itong tumatakbo at sobrang bilis ng kilos. Naabutan niya ang babae at agad-agad na kinalmot. Sigaw ng sigaw ang babae. Ngunit wala naman siyang magawa, lalo pat hindi pangkaraniwan ang kanyang kaharap. Naawa si Lola sa babae, kaya naman gumawa siya ng paraan para makatulong. Kinuha ni Lola ang lamparilyang itinago. At sakto namang may laman pang gas ang galon. Nilagyan ni Lola ang bawat lamparilla. At sinabihan ako kung anong gagawin. Nagdadalawang isip ako sapagkat natatakot ako. Ngunit wala rin akong nagawa. Tinawag ni Lola ang babae at pinalapit ito sa bahay. Buti na lamang at sumunod ang babae. At halos paika-ika na itong naglakad palapit.
Sindihan na rin ni Lola ang mga lamparilla at ibinato sa direksyon ng humahabol na aswang. Dahil mabilis ang kilos nito, ay madali itong nakakailag. Binuksan ko na rin ang pinto nang papalapit na ang babae. Tiyempo namang natamaan din ng aswang dahil sa sunod-sunod na pagbato ni Lola. Agad na kumalot ang apoy sa katawan nito. Nasunod na rin ang mga damo sa patag dahil sa mga lamparilyang ibinato. Nabulabog din ang katahimikan ng gabi dahil sa ingay na ginawa ng aswang. Pagulong-gulong ito sa damuhan at pilit inaapula ang apoy sa kanyang katawan. Hindi naman tinigilan ni Lola. Binato niya pa ito hanggang sa maubos na ang lamparilla. Inasikaso ko naman ang babae at malaki ang sugat niya sa likuran at kanang braso. Pati ang kanyang pisngi ay may kalmot din. Ngunit hindi naman ganong malaki sapagkat galos lamang. Amoy alak ang babae. Aniya, galing siya sa inuman. Lasing siya nang umuwi. Habang nakasalubong sa daan ng aswang, napansin ko rin na nagising na ang ilan sa mga kapitbahay namin. Sumigaw pa ng sunog ang iba at nabaling ang lahat ng atensyon nang makita ang aswang. Nung mga sandaling yun ay naging kampante na si Lola sapagkat may ibang tao na maaaring tumulong sa amin. Mabilis na kumilos ang mga kapitbahay naming lalaki. Nagsipaglabasan ang mga ito upang tuluyan na ang aswang. Subalit agad din namang nakatakas ang aswang. Mabilis na wala at nakapagtago sa dilim. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa lugar namin ang pangyayari. Ang kapitbahay namin na si Aling Manding, siya ang nagsabi na galing daw sa kabilang sitio ang aswang. Ayon daw ito sa balita ng kanyang anak na doon nakatira. Umalis din daw agad ang aswang sapagkat bigo itong makapang biktima ng isang tao. At nung nakaraang araw, nagpupumilit ning pasukin ang bahay ng kakilala ni Lola. Mabuti na lamang at napansin naman nag-iinumang tambay at agad na naitaboy. Kinagabihan pa niyan, bumalik pa ang aswang sa bahay. 6:00 pa lamang ng gabi. Mabuti na lamang talaga at napadaan ng kapitbahay namin. At napansin ang kakaibang nilalang na papalapit sa bahay. Agad na itaboy ang aswang at hinabol pa ng mga kapitbahay namin. Dahil doon ay napilitan din kaming matulog muna sa kapitbahay namin. Dahil mukhang kami ang punterya ng aswang. Sa paglipas ng gabing yun, sa awa ng may kapal, wala namang nangyaring masama at hindi na bumalik pa ang aswang. Nagsimula na rin kaming magkaroon ng mga pangontra, mga bote ng langis, mga pampataboy ng aswang. At ganun din ang mga kapitbahay namin. Simula nun ay wala ng aswang na umaaligid-aligid sa paligid. Ngunit ang takot na nadama ko nung gabi na yun ay hindi pa rin nawawala.